mga kabisnes namin minamahal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 11 pasado na po at yun nga po, kauwi ko lang po. At galing po tayong church. May mga inasikaso lang at yun. Nag-update si Lamama sa GC na hindi po maganda yung kalagayan ni Papa ngayon. Sumasakit ka naman po kami ng kahihiran. Yun nga po mga kabisnes naming minamahal, nakantabay po tayo na po. Kasi sa tansya at tingin ko kay Papa po medyo hindi po talaga maganda yung pakiramdam niya po. At yun, pinainom po namin ng barley dun sa taas. Si Mama po pinagbantay ko ron. At binilin ko na rin na dun na lang din po siya para masilip-silip ni si Papa po. At ako dito, ako kanya, ako na bala kasi wala po talaga sa wisyo nilag si Papa dahil nga masama yung kanyang pakiramdam po. Patungkol naman po sa kalagayan ni Papa, mga kabisnes, update ko lang po kayo na ang Kuya Buknoy po ay totally hindi pa cured yung kanyang stage 3 colon cancer po. At yun, at hindi pa po malinaw kung paano pa po gagaling yung kanyang sakit. Kaya po ganyan, paminsan-minsan sumusumpong yung sakit ng kanyang tagiliran. At yun nga po mga kabisnes namin minamahal, hindi po madali. Ano po? Marami pong off-cam na pangyayari po dito sa bahay na hindi na po namin nakukuha ng video kapag nananakit yung tagiliran ni Papa or hindi kaya meron siyang iniindang masakit sa tagiliran niya. Ano po, kasi nga po medyo maselan po yung yung kanyang picture pagka nilagay sa camera kasi nga po ano po yun tawag nito, baka ma-violation tayo sa YouTube. At yun nga po mga kabisnes naming minamahal, sana may awa ang Diyos, gumaling na po si Papa at tuloy na pong mawala yung kanyang iniindang sakit sa tagiliran. Sa tansya-tansya ko po kasi mga kabisnes naming minamahal na habang patagal ng patagal lalong pasakit at palala ng palala yung kanyang nararamdaman. Ano po, sana wag naman po mga kabisnes kasi ilang taon pa lang po si Papa at alam naman natin na di biro yung kanyang pinagdadaanan. Ano po. At yun nga po mga kabisnes naming minamahal, sa ilang taon niya pong pamamasukan sa mga trabaho na hindi maayos o yung kapaligiran, yung community hindi healthy. Ano po? Puyat dito, puyat dyan, kain dito, kain doon, kung ano mga kinakain na hindi masustansya, makatawid lang po sa kanyang trabaho. Ano po mga business. At yun nga po, yun yung nagdulot sa kanya ng sakit sa tagiliran. At unti-unti po yun hanggang sa hindi namin naagapan, bigla na lang kami lahat. Yun nga po, yun, na-opera na po siya. At sa update naman po ngayon sa kanyang kalagayan mga kabisnes, hindi ko po masasabing okay dahil kahit nga po ako kinakabahan ngayong gabi. At kahapon binabantayan namin kung ano pang mga possible na pwedeng mangyari at agapan na po. At kasalukuyan pinainom ko po namin siya ng barley mga kabisnes. Kasi nga po yun lang po yung talagang totally maintenance yung iniinom na gamot dun sa sakit niya. Wala naman po kaming pambili ng gamot para po sa bakure, yung mga natitira pang mga bilog-bilog na maliliit na bukol sa kanyang bituka. Pagkakaalala ko mga kabisnes, hindi lang po 5, umabot po ng 8 yun. Na-cure naman po yung pinakamalaki na bukol sa kanyang tagiliran, pero yung mga natirang anak-anak po mga kabisnes nandoon pa rin po, no? Sana wag naman pong lumaki yung mga yan at
ma-cure na natin ano po. Para naman po makapamuhay na maayos si Papa. At para hindi na rin po kami mag-alala kasi sa sitwasyon ngayon mga ka-business talaga. Hindi man namin sabihin at aminin sa inyo. Minuminuto, gabi-gabi, araw-araw namin siyang inaalala kung konting sasakit sa kanya. Yan. Kung paano kami lahat. Siyempre nga, ayaw namin maulit na ilang beses ang na-confine. Pangalawa na po mga ka-business na na-confine si Papa. At yung pangalawa, yun na po yung pinaka para sa akin takot na. Kumbaga yung una, mas nakakatakot. Yung sumundan pa ng pangalawa mga ka-business, lalo ako natakot kasi nga naman akala ko nung pagka-opera sa kanya magiging maayos na po, no po. Yung pala hindi ko pala. Meron po pala talaga silang, meron pa po talaga siyang mga hindi na-cure na mga hindi pa na-cure na mga maliliit na bukol sa kanyang tagiliran, sa kanyang bituka po mga ka-business. At yun, kailangan nating yun na hindi lumala at maagapan natin at siyempre maayos natin yun. Pero dahil nga sa kakapusan natin sa pera mga ka-business at sa maintenance sa kanya, ultimo nga yung kanya pong colostomy, minsan inuulit niya na lang po yung yung colostomy bag niya, hugasan na lang namin at pinapalitan o nililinis para yun ulit ang ikabit. Dahil kapag ka nagpalit nga po kami mga ka-business, mahal, sobrang mahal po. Sa ilang pakete ng kanyang colostomy bag, nag-range po ng 700 plus to 500. 500 to 700 plus po mga ka-business. Napakalaking bagay na po noon. Yun nga po, doon kami nabibigatan kasi nga yung maintenance niya, si Tinay, yung iba pong gastusin sa bahay, marami po nag-aaral sa aming magkakapatid. Yun. Di naman po kami mayaman. Yun nga po mga ka-business namin minamahal. Patuloy pa rin tayong nangahawak sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi naman po tayo, hindi natin makakayos sa sarili lang po natin mga ka-business namin minamahal po. Awa ng Diyos pag gumaling na sana si Papa. Update ko po kayo mga ka-business sa kalagayan ni Papa. Mamaya check natin siya, akit tayo dun. Mamaya titignan natin, sisilipin natin kung okay ba siya. At yun nga po mga ka-business, kakababa ko lang po ulit. Chinig ko si Papa. Hindi ko masabi kung anong mga gagawin ko pa, pero tabayanan ko pa po kung mga ano pang pwedeng gawin. Napainom ko na po si Papa ng barley ulit mga business. Hindi naman siya nilalagnat pero tagilirin yung kanyang iniinda. Katabi niya po doon si Tinay, si Mama matulog. Mga kapatid ko tulog na rin po, ako na lang po nandito. Hindi po kasi pwedeng matulog din kasi walang magbabantay kay Papa kung ano mong possible na pwedeng mangyari. Ayan po mga ka-business. Patungkol naman po doon sa kalagayan ni Papa. So may mga cancer dyan na tuloy nang lumalaban. Patuloy nang nilalabanan yung sakit. Alam namin, bibiro po yung mga ka-business dahil pinagdadaanan din po namin ng pamilya. Yan. Huwag po kayo mula ng pag-asa mga ka-business. Tuloy na po tayo mga sa pangako ng Panginoon Diyos natin, hindi niya tayo pababayaan. God will provide and God will heal sa mga may sakit po. Diyos na pong bahala. Yun nga po mga ka-business, naalala ko lang po nung malakas pa si Papa way back 2020 something 2021 kapanood din mo po si Papa na
masigla, masayahin po, lakas, hindi basta-basta tinatabla na kahit ano. Dapat dito, biyahe doon, biyahe dyan. O, sa may venue na po si Papa na po mga kamis. Medyo tahimik nga lang po siya lang. Yun. Nakakamiss lang po mga kabisnes kasi yung mga panahon na yung malakas si Papa. Nakakain niya lahat sa gupain. Hindi limitado yung kanyang lakas niya. Ngayon kasi sa kalagayan niya mga kabisnes na alam naman natin na pinangihina siya. Hindi nakuha siya ng malubang karamdaman. No? Medyo nakakalungkot lang po kasi nakakamiss din yung panahon na nakikita mo si Papa malakas. Sigla, hindi siya ng bahay, may pasalubong, hindi nakasimangot, masaya. Ano, dahil nga, wala po siya sakit nun eh. Hindi ka mo ngayon na sabihin, tatay, Papa, medyo magagalitin. Mga ganong times talaga siya na talagang ano naman po siya eh, normal naman po talaga sa may mga sakit. Kahit kanina po kayong magtanong at makikita niyo po yung sa may mga sakit. May mga sakit na hindi po talaga yan makakausap ng maayos. O hindi naman po eh laging ulira. O di kaya sabaw. Iniisip kasi nila yung sakit nila mga kabisnes eh. At yun, miss lang po kasi dati naman malakas si Papa eh. Dati naman akain nila at dati naman hindi siya ganyan eh. Ano, magkakasakit siya bukas magaling na. Hindi kamukha ngayon na magkakasakit siya, kakabahan kami lahat, papanik kami lahat kung anong gagawin. Alam mo yun, yung kapanatagan sa puso na hindi, alam mo yun, na hindi ka mangangamba ba, mga kabisnes na baka kung anong mangyari. Yun, nakakamiss yung ganong tagpo ng buhay namin. Siyempre, ano siya, masigla siya, malakas siya, kaya niya lahat. Pero yun nga, may dahilan naman mga kabisnes kung bakit pinadadaan tayo sa ganitong pagsubok. At ang pagsubok kasi ng mga kabisnes, step by step. Ang pagsubok kasi ng mga kabisnes, step by step, level by level. Maaaring ngayon, ano pa siya, medyo mild. First step, first stage, first floor. Sa next na pagsubok yan, mas matindi na. Sa susunod yan, mas matindi pa. Ganun po ang pagsubok ng mga kabisnes para sa ano po. At hindi natatapos sa pagsubok yan mga kabisnes. Palaging meron at meron yan, meron at darating yan. Pero yun nga, kailangan natin maging matatag. Kailangan natin maging malakas. At yun, hindi lang po tayo mula ng pag-asa mga kabisnes. Hindi lang natin ipagpasalos lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Ama ng bahalang kumilos na. At bibigyan niya tayo ng mga kaparaan niyan paano natin masusolusyonan. At yun, sa mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, hindi talaga madali. At bibigyan tayo niya ng magandang lesson sa buhay natin kung ano yung mga pwede nating gawin at baguhin, pagkakamali, pwedeng itama, lahat ng pwedeng ayusin po mga kabisnes dahil yun yung talagang naisip o unawa sa atin ng ating Panginoon Diyos na lahat ng bagay sa mundong ito pinapadaan tayo sa pagsubok. Hindi ibig sabihin na pinahihirapan tayo mga business. Magamot mahirap pero tignan lang natin positibo na po. Yun. Maswerte tayo kasi lakas tayo, wala tayong sakit. Pamilya natin, kasama natin, no? Pag-pray natin lahat mga kabisnes na lahat ng pamilya natin na maging maayos. Na hindi ganitong sitwasyon kasi hindi po talaga madali, hindi talaga mahirap po mga kabisnes. Sa mga medyo may katandaan na po, kasintabi po sa inyo, ano yun po natin, no? Alagaan po natin yung kalusugan natin. Huwag po natin abusuin yung ating katawan.
kumain tayo sa tamang oras, at iwasan natin yung mga, lalo na sa mga medyo may edad na, yung tamang pagkain na hindi makakaano sa atin. Kasi nga naman mga ka-business, malaki ang kinalaman ng kalusugan sa ating buhay. Dahil kapag may sakit tayo, hindi natin magagawa lahat ng bagay na pwede natin gawin para sa pamilya natin. Ang una natin mga ka-business, katawan. Katawan po. Health is wealth mga ka-business. Kamo niyan, kapag may sakit ka, hindi mo magagawa lahat mga ka-business. O kaya magagawa man, limitado po. Kaya po sa mga nanonood dyan at tulad yan, kikibok na maging aral po sa inyo na ingatan natin yung ating mga kalusugan. Hindi natin pababayaan pagkain, iwas tayo sa mga alam mo yun, yung mga unhealthy foods, masustansyang pagkain. Di ba aling boring kainin mga kabisnes, basta naalagaan natin yung katawan natin. Ano po? At syempre number 1 dyan mga kabisnes, yung peace of mind. Dapat natin laging alagaan yan. Hindi tayo magagalitin, wala tayong galit sa kapwa, at magaan lang yung pakiramdam natin na parang masaya ka lang na wala kang tinatapakang tao, na panatag yung puso mo, na masaya ka lang nabubuhay dito sa mundo, kasama yung pamilya mo, at iba po pang mga mahal sa buhay. Ano po? Yun kasi, doon din kasi nagmumula yung sakit mga ka-business eh. Kasi sa stress yun eh. Stress, galit, angerness, lahat yan, loneliness, lahat yun okupado at saka nakapunto sa kinalaman sa kalusugan natin. Dahil kapag malungkot tayo, wala tayo sa mood, kung ano-ano naiisip natin, ano ang nakakain natin, mga bad habits, bisyo, ganyan, na po. Diyan nagmumula ang sakit eh, na po. Sa pagkain, sa iniinom. Kung hindi ka healthy living, pari ka talaga magkasakit, ano po. Kaya ingatan natin yung mga sarili natin. Pangunahin dyan sa mga padre de pamilya, ano po. Dahil saludo rin po tayo sa mga padre de pamilya dyan na hanggang ngayon kumakain para sa kanilang pamilya. Hindi nawawala ng pag-asa na po. Nagtaguyod ng kanilang sambahayan. Saludo po dyan na kahit may sakit patuloy na lumalaban. Ano po. Yan, ingatan natin ang ating mga sarili mga kabisnes. Sana maging okay ng lahat. At i-update po namin kayo sa kalagayan ni Papa mga susunod pang vlog, dahil nga ito ay updating pa lang kung anong kanyang magiging kalalabasan. Huwag naman sana mga ka-business naman. At di po muna ako matutulog at babantayan ko sila buong maghapon. Sana maging okay na si Papa. Ano po. At yun lang mga ka-business, at birabanat lang po, at huwag natin kalilimutan na manalangin lagi sa Panginoon Diyos. Isama natin sa prayers natin si Kuya Buknoy, Kagong Buknoy, sa Papa po mga ka-business. Sana gumaling na siya. Ano po. Mawala na yung sakit ng taglay. At hindi niya na indahin. Po, mabuhay na siya ng normal. Kasi siyempre mahirap yung hindi mo buhay ng normal eh. Ano po, marami kang iisipin, marami kang iindahin, araw-araw mo siyang iisipin na may sakit ka. Paano pag hindi na ako gumaling? Alam ko po eh, kasi nakikita ko sa papa ko eh, na ganun yung sitwasyon niya eh. Dito kami, papalakas namin yung loob niya, pero hindi pa rin sapat yun mga ka-business. Hindi sasapat yun. Aanin mo man yung pagpapalakas ng loob ko. Talagang yung sakit talaga yung palaban. Mahirap ko talaga yun. Kaya mga ka-business, yun, ingatan yung sarili mo. At para naman kay Papa, mahawan ng pag-asa. Amen. Ito lang kami lagi sa'yo. Ayun mga ka-business, salamat po ng marami at birabanat lang po. Update po namin kayo sa kalagayan ni Papa. Salamat po ng marami.
yung